Iginiit ng kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy na isang harassment o panggigipit ang isinampang sedition case ni PNP CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III laban kina SMNI host Jeffrey Eric Celis, Dr. Lorraine Badoy, Attorney Israelito Torion at blogger na si Banat Bay. Ito ay matapos umano nilang pigilan ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at panghikayat sa mga tao na mag-alsa laban sa gobyerno. Sa kanilang inihain na counter affidavit sa Department of Justice, umaasa ang kampo ni Kibuloy na mabibigyan sila ng due process sa pagdinig sa naturang reklamo. Sinimulan na kahapon, December 5, ang arraignment sa election case na isinampa ng COMELEC laban kay dismissed Mayor Alice Goo na material misrepresentation. Sa pamagitan ng video conference, naghain ng not guilty plea si Goo sa Regional Trial Court Branch 66 ng Capas, Tarlac. Itinakda ng korte ang pre-trial ng kaso sa Pebrero ng susunod na taon. Mayroong 15 containers ng balikbayan boxes na hindi pa nakiklaim ang nakatakdang iproseso ng Bureau of Customs bago matapos ang taon. Ayon kay BOC Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Maronilla, nagkaroon ng delay sa customs dahil sa mga konsolidator na hindi nagde-deliver ng mga ipinadalang box matapos makolekta ang bayad. Sa kabila nito, tiniyak ng BOC na patuloy nilang tututukan ang mga ito at magbibigay ng anunsyo kapag kinakailangan na nilang i-dispose ang mga hindi kinuhang balikbayan boxes. Hinihikayat ng National Maritime Council ang mga mangingisda na bumalik at magpatuloy sa kanilang kabuhayan sa West Philippine Sea kasunod ng panibagong harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay NMC spokesperson Alexander Lopez, walang sapat o walang dapat ikatakot ang mga mangingisda dahil nakahanda ang gobyerno na magbigay ng suporta sa mga ito at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Inilarawan ni Lopez na iligal ang presensya ng China sa nasabing lugar at sinabi niyang hinaran ng mga ito ang mga lehitimo aktibidad ng mga Filipino fishermen sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal. Batay sa testimonya ng isang witness at isa sa mga nahuling suspect, pinaniniwala ang patay na ang American vlogger na si Elliot Eastman matapos siyang dukutin at barilin sa katawan. Inihayag ng suspect na itinapon na nila ang katawan ni Eastman sa dagat habang binabaybay ang Zamboanga City papuntang Basilan. Bagamat may mga witness at corroborating testimony, hindi pa rin natagpuan ang katawan ni Eastman kaya hindi pa naisasampa ang kasong murder sa mga suspect. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EO No. 78 para sa pagbuo ng Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development o OPA-MRD. Ang OPA-MRD ang mga ngasiwa sa mga programa at proyekto para sa rehabilitasyon ng Marawi City at karating lugar kapalit ng Task Force Bangon Marawi na natapos ang operasyon ng 2023. Hanggang ngayon, nasa 16,000 na pamilya ang hindi pa nakababalik sa kanilang mga tahanan 7 taon matapos ang giyera sa Marawi.